Kaugnay ng balitang yan, atin po makakausap ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippines. Hingi lang ho tayo ng update at hingi lang ho tayo ng pinakaling sitwasyon sa kalagayan po ng ating mga mangis ng Pilipino dyan po sa West Philippines Sea, lalo na sa Skoda Shoal. Commodore J. Tariela, Sir. Commodore, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad Pito sa DCWB. Commodore. Hello, Sir Orly. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay. Una ko muna siguro kumusta inyo, tatlong mga mangingisda. Kumusta na ho ito at may mga galos, hindi naman ho ba maluba o kinakailangan silang dalhin pa rin sa ospital, Commodore? Yes, Sir Orly. No? Wala namang serious na medical injury ang ating tatlong mangingistang Pilipino. Pero ang pinaka nakakagalit dito, Sir Orly, no? From the videos that I released yesterday, yung bangka nila was totally damaged. As a matter of fact, sira-sira yung katig? Sirang-sira? yes. And yung tubig, pinasok na rin yung, kumbaga, yung engine Engine room room nila. ng mga isda. So, Hindi na ang nangyari papakinabangan na, yun. Sirang-sira na. hindi na, yes. And yan ngayon yung nangyari. No? So, yung crew niya, except the three injured, nasa barko namin ng Coast Guard. We're looking after their welfare, while the other fishermen has to join other fishing boats habang hahatakin na lamang yung bangka nila dahil hindi na ngayon siya nakakatakbo. And also for the safety of the fishermen, we have to make sure na yung deranged na engine nila ay hindi magiging dahilan para maantala yung pagbalik nila sa puerto. Ang sistema ho pala ng pangingisda dyan, correct me if I'm wrong, Sir Jay, of course, maliliit na mga bangka, marami, and then parang may mothership. Para Yes. doon sila nagtitipon. Kasi matagal sila na malayo yung biyaheng yan. So several days, several nights, mga 3 nights siguro, 4 days sila sa karagatan. So yung pinaka-mothership, ano yun? Parang headquarters nila yun doon. And then nakapaligid yung mga maliliit na mga bangka na yun ang nangingisda sa hiwa-hiwalay ng mga lugar. At doon sila nagkukumpul-kumpul paggabi doon sa pinaka-mothership. Yung ba yung mothership na yun nasira? O hindi yun? Yes, sir, Orlino. Ito yung mothership nila. Naku. So you can just imagine yung mga Kasi andyan maliliit yung na, supply nila, andyan yung tubig, Yes. inumin nila, makakain nila, ando doon. and also yung sinasabi mong mga ranger boats, yung maliliit na boat nila. Ranger boats. They were also surprised, no, na wala na yung nasira yung barko nila, yung mother boat nila. So gaya na sinabi ko, they have to stay with other fishing boats. Mhm. Okay, nung dumating ho yung tropa ng Philippine Coast Guard, yung nambombang barko, umalis ho ba agad o andun pa rin? Nandun pa rin, Sir Early. We released photo. Pinilagay namin ng label, Filipino fishing boats, Philippine Coast Guard, and yung MB Malacaya. You can still see from the background yung mga China Coast Guard vessels na nakapaligid. Ang sinasabi ng mga isda, they feel like always protected and secured kapag nandiyan ang Coast Guard vessel kasi humihinto pang haras ng direktahan sa kanila, no? O parang nag-o-observe lang while the Philippine Coast Guard ensures na hindi sila makalapit sa ating mga mais ng Pilipino. Naunawaan natin kasi ang buong akala nung iba sa ating mga kababayan, after that incident, balik na ho yung mga mangingisda. Alam nyo mo, malukot mang isipin, kailangan pa rin nilang mag-stay ho doon, mag-uwi ng isda sa pag-uwi nila. At yun ang kanilang ginagawa ngayon kahit na nakatikim sila ng pag-water cannon ng China. Sir Jay, ano po? Yes, actually, Sir Orly, nakiusap sila, no? If nangyari yan the other day, and we arrived there early morning yesterday, and they requested if we can stay with them until today, ngayong hapon. So, mangingista pa sila ng 2 araw, saka lang sila babalik. They took the opportunity na nandyan ang Coast Guard kasama yung MB from Malacaya dahil namigay kami ng fuel, ice, and food packs para mas magpatagal nila yung pangingisda nila. And hopefully, before sila makabalik ng port nila, meron na silang, kumbaga, significant catch na masasabi natin kikitain nila. May balita ba kayo bakit pinatulan ng mga barko ng China Coast Guard yung mga sibilyan natin, mga mangingisda? Anong pumasok sa kokote nila para gawin nila sa mga sibilyan? May alam kayo, Sir Jay?
Alam mo, Sir Orly, it's very difficult to explain, no? Para sa akin, this is an act of barbarism, eh. Parang, how would you even have the, alam mo yun, yung para masikmura mo na itong indigenous boat made of wood, ordinaryo mga istang Pilipino, civilian, ay tatargetin mo ng water cannon. I don't think that it deserves any explanation on their part, no? Para masabi mong justified yung action nila. Because these are just ordinary Filipino fishermen. Meron lang kasing actually kahit naman sa totoo lang, kahit ano pa man yan, maliit na barko, civilian boat man yan, hindi mo water cannon yan. Para talagang wala talaga sa hulog yung ganung uri ng paggawa ng pambobomba ng tubig. Mapamalit mang bangka, mapamalaking bangka man lang yan. Sabi niya, sir, hanggang ngayong hapon, Sir Jay, ay samahan niyo sila para makapangisda. Kumusta naman ho kaya kung uuwi ho sila mamayang hapon? May balita na ba kung magiging sapat ba yung kanilang iuuwi huling isda after na mangyari sa kanila yung pambobomba ng China? I'm not really sure, Sir Orly, no? Pero ang pakiusap lang nila sa amin is to stay with them until today, and then we will escort them back, no? Papabalik sa port nila. Some of them are actually from Zambales, Mindoro, and Palawan. So iba-iba yung lugar na pinanggalingan nito mga mangingisda natin. Okay. Isang bangka lang ba yung nasira? Yung mother boat lang? Dalawang boats, Sir Orly, ang yung mother boat sa isang ranger boat? Hindi, mother boats na dalawa. Dalawang mother boat. Yes. Okay. May plano ba? Hindi naman siguro magiging pabigat kung sakasakali sa Coast Guard, Philippine Coast Guard. Pero pwede naman silang tawagan, samahan, tulad ng ganito uli, na may mga maaring grupo ng mga mangingisda, sama-sama mangingisda dyan sa mga lugar kung saan may presensya po ng mga Chinese Coast Guard na yan, Sir Jay, humingi ng escort sa inyo. Yes, Sir Orly, no? Ang ginagawa naman talaga natin is we escort them out sa West Philippine Sea. Ito yung tinatawag nating kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Pero nagkataon lang na there are other places as well na meron mangingisdang Pilipino na sinamahan itong 4403 and 4411, no? Kaya nga, nung nabalitaan namin through radio broadcast na they're also requesting for our assistance, a few hours after, no, nakapunta rin naman ng Coast Guard dito. So, although we would want to be there every time na meron tayong mga istang Pilipino, but despite of our limited assets, pero yun talaga yung dahilan kung bakit may mga instances na nangyayari pa rin tong ganito. Although kami sa Coast Guard, it is our commitment, no? It is the commitment of the Commandant to the President. Sabi ni Admiral Ronnie Hilgaban, ang aming priority talaga pagdating sa West Philippine Sea is to secure the Filipino fishermen for them to freely fish sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Attorney Jay, ako nagpapasalamat sa mga update na ito. Tayaan nyo siguro humingi kami ng update hanggang mamaya hanggang sa makabalik ko siguro sa Palawan man, Zambales sa ating mga kawawang mga mangis ng Pilipino. Thank you, sir. At good luck po muli sa Philippine Coast Guard. Salamat, Sir Jay. Maraming salamat, Sir Orly, and Merry Christmas. Tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, inyo po napakinggan. 3 minuto bago